Magandang araw pong muli mga kaibigan at welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Atin pong pag-usapan itong paghahanap ni Mr. Mike Abe ng hustisya patungkol daw doon sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte, na kung saan sinasabi niya na 7,000 raw ang namatay na hanggang ngayon hindi raw mabigyan ng katarungan. Panuorin po natin ang kanyang mga pinagsasasabi. Nako, meron pong pwedeng mangyari. Ewan ko kung papabor sa inyo ito o hindi. Lalo na po sa mga Marcos supporters, Marcos loyalists. Abay, ilang araw o linggo na rin natin pinag-usapan na ang Liberal Party, Piklawan, sumasang-ayon sa mga ginagawa at programa ni Pangulong Marcos. Diba? Nakikita naman natin, hindi sila sumasali dun sa kampo ng mga Duterte na puro batikos, personal pa nga ang kailang mga sinasabi laban kay Pangulong Marcos at sa administrasyon. Itong Dilawan, Piklawan, Liberal Party ay hindi po ganyan ang ginagawa. Naintindihan nila ang galaw ng gobyerno tungkol sa foreign policy, tungkol sa paninindigan sa West Philippine Sea. Pero nadidismaya, yan po yung malaki, nadidismaya itong grupo ng Piklawan, Dilawan, dito ho sa posisyon na ulit-ulit na pinanindigan ng pamahalaan na hindi papapasukin ang ICC. Hindi talaga papayagan ng ICC. So, doon medyo hindi kontento, hindi masaya ang grupo ni na tingnan po natin, pakinggan nyo po kung sino-sino yung mga taong sinasabi niyang hindi masaya sa nagiging reaksyon ng presidente sa pagpasok ng ICC. Attorney Laila de Lima, pati na rin si dating Senador Antonio Trillanes, at yung iba pang grupo na identify sa mga Liberal Party. Okay? Doon ho sa posisyon ngayon ng ating pamahalaan. At hindi ho talaga maintindihan. Kasi alam po ninyo, ang paghahanap ng hustisya doon sa nakaraang gobyerno, dahil nga po sa war on drugs o campaign against illegal drugs na marami po ang mga naging casualties na hindi naman ho na itatago, talaga naman ho inamin. Sa side lang ng gobyerno, PNPD at Department of Justice, mga 7,000 ang namatay dyan. At halos 12 to 15,000 higit pa ang pagtaya ng oposisyon ng mga panahong yon na naging biktima ng war on drugs ng Duterte administration. At alam din nila, pati ng mga complainant, na walang mangyayari kung sila'y nag-file ng kaso noon laban kay Pangulong Duterte kung dito sa Pilipinas ipinailang kaso. Dahil hindi nga pwedeng kasuhan ang nakaupong presidente at baka mabaliwala lang, sayang. Kaya nagpuntahan sila ng International Criminal Court. At ngayon ay pinag-uusapan ito. Ang problema, kahit na grabing panlalait, paninira, pagpapabagsak ng gobyernong Marcos, ni Pangulong Marcos, na nanggagaling sa kampo ng mga Duterte, Kibuloy, Alvarez at iba pa na kailang mga supporters at followers, ang dating kinakampihan pa rin ang ating administrasyon. Kasi yung mga yon, yung grupong yon, ang nasasangkot at iniimbestigahan at dapat imbestigahan at inireklamo sa ICC. Pero ang paninindigan ni Pangulong Marcos ay huwag papasukin ang ICC. So, doon ho, dismayado ang lehitimong oposisyon. Sayang. Kasi ang tingin ko, hindi bago po tayo magpatuloy, baka pwede pong paki-like and subscribe lang po at pindot na rin ang notification bell para updated po kayo sa ating mga nilalabas na video. So, ayan po ang naging komento ni Mr. Mike Abe. Naiintindihan po natin ang kanyang
tawag dito, ang kanyang himutok, kasi isa siya sa nananalangin na sana ay makulong si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At tama po siya na ang mga Pinklawan, Dilawan, Liberal Party ay hindi nakikialam at laging sumasang-ayon lang sa pinagagawa ng Marcos administration. Kasi kung tutusin, kung talagang naghahanap itong si Mike Abe ng hustisya, ang totoo, bago namatay si Atty. Sabio, siyang nagdemanda kasi kasama si Trillanes sa ICC at idinimanda si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil sa drug war at sa rami raw ng casualties at namatay. Pero bago po namatay si Atty. Sabio ay bumaligtad siya at sinabing ang lahat ay gawa-gawa lamang ni Trillanes. So sa ngayon po, itong si Mr. Abe ay naghahanap ng hustisya at pinupunan niya yung mga pagpuna, paninira daw ng Duterte sa administrasyon, si Alvarez, si Kibuloy. Sana Mr. Abe, ikaw rin, tingnan mo rin nasan ba talaga ang hustisya. Bakit hindi mo sagutin yung mga puna nila kay Mr. Marcos? Unang-una, yung sa droga. Bakit hindi nyo patahimikin yung problema sa droga? Isa lang naman ang problema dyan. Pa-undergo sa testing, sa drug test si Mr. Marcos. O yung problema ng mga bata-bata niya sa Kongreso, yung laki ng korupsyon na hinahanap-hanap at di maipaliwanag kung paano ginagastos ang pera. Yung hokus-pokus na investigasyon nyo sa PCSO, ano na ba ang resulta? Ang lahat ng ito ay ginagawa nyo lang panakip-butas para mapagtakpan yung hinahanap ng tao na hustisya, at ang hustisya ay ang magpa-drug test si Mr. Marcos. Yun lang naman Mr. Abe, kapag napatunayan ni Mr. Marcos na tama ang sinasabi niya na hindi siya involved at sumailalim siya sa drug test, wala nang hustisyang hahanapin pa. Nandyan na. Makikita na ng Pilipino na totoo ang kanyang sinasabi at ginagawa. Pero bilis-bilisan mo lang Mr. Mike Abe, kasi baka maunahan ka ng ginugustong gera ni Mr. Marcos sa West Philippine Sea, hindi mo na siya mahikayat pa. O mga kababayan, sa tingin ko, naguguluhan lang itong si Mike Abe sa nangyayari o talagang pabor siya na hindi maging maayos ang gobyerno. Pabor siya na magpatuloy lang yung problema ng korupsyon sa Senado, sa Kongreso, kahit saan yatang sangay ng gobyerno, meron. So, tingin ko, yun ang hinahanap ni Mr. Abing hustisya. So, dyan lang po muna tayo at maraming pong salamat.